Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS online review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. And with that, we would like to introduce to you our NGN passer, SFO2 Lady Arcega, USRN. Thank you for this time po, Ma'am Lady, and accepting po our invitation for this Hope Talk. And we would like to know you better po, no? At before anything else po pala, Miss Lady is not new for this Hope Talk na rin. We have the NCLEX and Beyond podcast for firefighters po na guests. And Ma'am Lady is one of those guests. So, Ma'am Lady, could you give us your educational background leading up to your NCLEX preparation? I was a graduate way back 2007 po. Nag-college foundation from Bicol, Naga City. After graduation po, outright din naman nakapasa. At the same time po, yung will and eagerness na makapag-work agad, volunteer. Kasi naman that time, nag-grab ko din po yung opportunity na yun. For almost 2 years din naman ako as volunteer, and parang pioneer batch din kami nung RN Hills, which is NARS NARS. Since may contract din naman sa din, medyo din kasi, parang delay din yung Tapos syempre yung from community nursing to hospital, medyo na-experience ko din po yun. Since train din po ako mag-apply ng mga nauso din that time, yung mga student visa, yung kasagsagan talaga. Nag-try na din po ng HAAD exam, nakapasa din naman. Pero yung NCLEX po talaga, nasa ko lang siya, parang okay, NCLEX. Pero sabi ko, medyo pricey. Then sabi ko, baka mahirap. Sabi ko, pag nakapag-ipon ako, kasi eldest po ako, sa family kasi, ang kapatid ko is 3 kaming nurse. Then yung dalawa, kami po is nasa uniform service, nasa PNP. Then yung isa is, naman na nasa UK. Then sabi ko, kailangan ko din naman akong mag-ipon. Para sabi ko, for NCLEX. Sabi ko, liis muna ako ng hindi na muna ako US yung ita-target ko. Sabi ko, para easiest no naman money. Para sabi ko kumita. Sabi ko, mag-try akong student visa para just to lang po, makompensate din yung mga nag-gastos before. Saka since may family pa din naman akong umaasa sa akin. Paano po kayo napunta sa firefighter division? Bali kasi nag-try kasi ako ng nauso din naman kasi laging uso. Sabi, kapag tertiary hospital, syempre lahat ng mga yung time na yun, parang nagdi-dream ka po na makapag-work ka sa St. Luke's, sa Patimed, ganyan. Parang lahat, tinry ko din po punta ako ng Manila. Although back and forth naman na po kasi. Nag-try din ako na job order before sa Makati Med. Then sabi ko parang, ang puso ko talaga, parang gusto ko talagang sa labas mag-try mag-work. Since may failure talaga dun sa student visa ko, nag-try na rin po ako ng Norway, student visa din, na parang mag-aral ka ng language, turn out maging nurse ka din. Sabi ko parang hindi talaga binibigay sa akin. Kaya sabi ko, nag-try naman ako ng New Zealand, tsaka UK, kasi student visa at that time. Although sabi ko, hindi ko lang naman po nagsusupport lang din naman yung parents ko sa gastusin. And married na din po ako that time. Early ako since sabi ko, kailangan ko din talaga mag-work. Yun po, may nag-alok na ng mga uniform, una po is nag-try ako sa Armed Forces. Since nasa Manila nakakuha ako, nag-try ako sa Piluna. Sabi ko, siguro, taas din ka ako sa akin, yung military nurse, ganyan. Sabi ko, try ko talaga. Yes po, sabi ko parang, syempre, pag mga nurse, sabi mo, hindi naman natin mga arte daw, mga ganyan po, diba? Pero sabi ko, para kumita din talaga. Sabi ko, hindi naman just for, lang naman, try ko din ako mag-military nurse. Since, yun pala kasi sa requirements naman nun, hindi daw pwede yung married na. Kaya sabi ko, PJMP naman yung pinag-offer sa akin. Sabi ko, parang, hindi ko kaya mag-work sa mga, although nagsaserve po ako sa before, correction, yung parang volunteer din, experiencing din talaga yung mostly na worry ko na gusto ko ako makako na certificate kasi balang araw ako baka magamit ko din. Pero sabi ko yung pag yung sobrang biglang gulo na parang hindi ko kaya yung sa GMP. That time po, sa relative ko, merong nag-offer na, why not try Bureau of Fire?
Pero nung time po kasi no, parang ang tingin ko pa sa fire is parang volunteer lang, parang hindi naman sa pang maliit, parang ang baba. Hindi ko din po kasi tinry ang PNP kasi parang sabi ko, ayoko naman sa field ng mga ano, yung alam niyo po yung ang heavy ng ano. Kaya sabi ko pag parang yung image pa, hindi na baka po may mga uniform ano dito na PNP. Yun lang yung ano ko that time. Si sabi ko, try ko kaya. Sabi nga nila, wala naman mawawala. Sabi ko, sa fire daw. Sabi ko, patay lang ba na sunog dyan? Sabi ko, hindi pa pwedeng EMT na naman. Gusto ko lang po talaga just to ano na naman, sa side pa rin ng medical ano. Yeah. Sabi ko, kahit emergency technician, kasi ang plan ko na naman, pag nakakuha ako ng certificate, aalis ako. Kasi mag-apply ka akong Canada kasi uso that time po yung paramedics. Yun po, yun na yung start na nag-undergo the training and everything po, yung nagpagupit ka ng maigsi na dati ganito, nakakapag ano kaputong. Tapos yun po, inaccept ko na rin yung reality na ako. Baka para sa uniform service muna, ialis kung ano ka muna na mag-abroad or mag ano as sa US, sabi ko ganun. Marami po talaga, no, ma'am, especially nowadays, na nagbabalik loob sa nursing career. Wala rin po akong bedside experience. So, parang it's a calling din, no, during the pandemic. Yeah, yan, pandemic. Kasi sobrang thankful ako kasi that time, sabi ko, sobrang parang kawawa din talaga yung nasa hospital na mga nag-work. Sabi ko, at least kako, nandito kami sa uniform. Ano kami, parang yung benefits na parang in favor talaga sa amin. Kahit yung sa mga emergency services, lahat halimbawa yung mga basic needs, parang nabibigyan ng mas priority yung nasa uniform service. Yes. Oo. Diba, papasok ka sa mga mall, yung mga necessities, ganyan. Kaya may times po noon, halimbawa sa duty, or sa community na umuwi ako kasi wala din naman masakyan. May mag-o-offer na mga fire truck, magpupunta sa ganong lugar, uwi, ganyan. Makikisabay po ako. Eh, sabi ko, kailangan ko din naman na ako umuwi. Sabi ko, yun na siguro mga services na yun na parang nabigyan din. Hindi rin naman ako nagsisi na naging part po ako ng, although ang may hawak po pala kasi sa amin, DILG. Hindi pa, yung iba Mm. po kasi hindi nila ano par na tingin kasi nga talaga nila volunteer talaga mostly ng mga nasa bali tribe bureau po kami, BJMP, PNP, and PFP. Thank you for clarifying, no, Ma'am Lady. Yes I'm po. one of those po na akala ko po din talaga na mostly volunteer ang mga firefighters natin. Yes And po. Pero ano mamaliitin talaga ka na, po ma'am, talaga. Dumaan kami sa, ano lang yan, ano pa, high school graduate. Parang, oh, syempre po, parang part din ng ego namin na ano mm-mm. din kami. Sabi nila, bakit tingin sa atin ganyan? Pero anyway, sabi namin, ang sahod naman ka ako ng compensate mo. Ah, di ba? Yun. At least alam na ng mga classmates din natin, no? To those na hindi nakakaalam, talagang maganda rin ang sahod ng isang SF. Yes po, from FO1, pwede, yung Fire Officer 1, yan po. Maganda rin na po offer kasi na ano na din po sa parang modernization na rin po. Part na ano na din yung salary increase. Yes. And Good somehow, din po ma'am, po. no, may mga lecture din tayo about fire. Definitely po na ano nyo Yes na po, yan. Na-master naka-relate nyo na talaga yan. ako dun sa subject na may subject na meron palang ano parang parang may nangyaring sunog mga ganun po. 'Di ba yung sa Ah, part na example na lumabas before pa sa akin ayun, tapos merong ano, parang madali natin tandaan yung mga abbreviation like yung PAS, yung PASS, yung di ba? pass po tapos kung sino yung ano mo unahin mo i-triage nursing. Doon pumasok po Yes, talaga yes. very ano po talaga very helpful talaga po yung nakarelate talaga ako dun sa topics na yun. Kasi somehow, ma'am, nasa ano po kayo, parang yung mga priorities, parang priority and delegation din yung magiging services po ninyo, di ba? Parang you should know Opo. po kung ano yung ipaprioritize ninyo Opo. na patients, no? On your course of review po, ma'am, when did you start nag-aral po ng NCLEX? Nasa operation po kasi ako at the time. I was assigned here sa National Capital Region pa po. Hindi po ako nagpa-province kasi nga ang purpose ko, sabi ko, madali ako maka-access ng if mag-apply talaga ako ng NCLEX, malapit lang ang mag-exam sa Makati po. Kaya sabi ko, mag-NCR po ako. Recruit po ako ng national headquarters, then pababa po ako ng NCR. Eh, may times po na sa operation, sabi ko gusto ko din talaga kapag may time na wala naman sunog most of the time, nasa station lang. Eh sabi ko, parang sayang ng time ko. Tapos nakita ko na rin yung mga kabatch ko before na parang nagbo-boom na naman kasi yung nursing 2017, 2016, Mm. 2017. Sabi ko parang yung retrogression before, parang umusad na naman siya. Kaya napag-decidean ko po,
mag-review, ng state, kung anong state. Tapos, yun nga po, napili ko is New York since madali siya kasi matagal akong nawala po sa bedside. Then, in 2018 po ako na nag-process. Bali, mabilis lang din po yung ano ko, yung registration ko, 2018 yun. Tapos dumating din agad, siguro 1 month after ko po makapag-register, umano agad yung ATT ko. Then, 2018, tapos nag-ano po ako ng ATT. Nagre-review na po ako niya mga 2017. Ay, yung before po sa, ano pa ako yung sa may malapit lang po sa PRC, ang review center ko noon. On and off lang din kasi patakas-takas lang din ako noon. Pag halimbawa off duty ko po or halimbawa kakasabi ko, paalam lang akong ganito, may asikasuhin. Siguro sabi, 5 hours, yun po. Yun yung inalat ko na time, biyahe ako pa Manila. Mag-review lang. Then sabi ko parang ang hirap yung time management kasi hindi rin mawawala na parang pag-aanuhan ka ng mga, syempre may mga senior ka na parang ikaw pa libre-libre, ganun. Parang anong ginagawa mo sa free time mo, mga ganito. Kaya sabi ko, sana ma-offer naman yung online. That's the time po na nung nag-search ako na sa FB. First time pong yung makapag-enroll ng online. Pero ano na pa, enrolled pa po ako nun sa parang face-to-face na ina-alternate lang. Sabi ko since okay naman yung salary ko, sabi ko afford ko pa siguro mag-online gano'n. Sabi ko pas staggered naman din po kasi yung sa ano ko, yung sa face-to-face kaya ng budget din naman kako yung sa finances. Eh sabi ko, try ko ng online. Yung po yung first time na pakilala yung mga lecturer. Si Ma'am Rosana talaga yung unang tumatak sa akin na lecturer. Parang mas sa iba po, nagpa-face-to-face ako. Pero pag online at si Ma'am Rosana Osang yung lecturer, tapos na rin nag-online lang po ako para sabi ko, ay si Ma'am Osang na naman ka ako. Kasi parang sobrang tumatak siya. Kaso po naka-contract lang kasi yun, parang 1 year lang yung online na yun. Then parang nawala siya, sabi ko, shucks, parang nabudol ata ako noon. Pero sabi ko, at least naman ako, na-avail ko na yung 8 months din na tapos nagsisave-save na rin ako ng mga lectures nito. Sabi ko, ay, hindi na kami nagkita ni Ma'am Rosana before. Kaya sabi ko, paano kaya? At least na-record ko lang din naman po yung mga lectures niya. Then yun na po yung time na may mga lumalabas-labas ng ads. Si iPass yung nadaan. Sabi ko, baka another budol na naman to. Di, sabi ko, background check ko po. Tapos sabi ko, parang Davao naman. Parang nakakatakot ka ako. Davao malayo. Parang too good to be true na may review center. Tapos, paano kung magre-reklamo ka kung Davao pa pupuntahan ko? Pupuntahan yung pera ko. Sabi ko, sige na, ang ano po kasi noon, 10,000, tapos may may discount upon second, yung sa next payment niya, ma-avail. Sabi ko, okay lang, carry naman ako yung 10,000. Sabi ko, mabigyan ako ng account, may Moodle that time pa po eh. I don't know po ngayon kasi na. Tapos, yun po, si Sir Vince yung nag-cater sa akin. Pare, sobrang doubt grabe pa yung ko, may duda ko talaga, sabi ko sana kako, tama itong pinili kong review center or kasi iPass processing po eh. Sabi ko wala, hindi na din naman po ako makapag nung re-inquire ng sa yung processing kasi tinanong pa nila ako kung nakapag-process na daw. Sabi ko may ATT na po ako and everything. Parang ko lang talaga is review center na parang matutukan ba ako, tapos may mag-guide. Kasi yung first nga po is parang si Ma'am Osang lang din talaga yung habol ko doon sa review center na parang nawala talaga po siya. Parang as in lahat, nag-paid yung sa emails. Di yun na po, sabi ni Sir Vince, parang inintroduce niyo po lahat yung process, tapos naniwala talaga ako, yung trust ko talaga, sabi ko, parang nabigyan na naman po ako ng na parang sabi ko, para sa akin siguro talaga NCLEX. Kaya sabi ko, kasi sobrang positive po yung yung pasok nung parang sabi ko, kada email, parang nagpa-pray, talaga ako na sabi ko, sana yung sagot is, hindi siya yung manluloko ba. Kasi sayang talaga po yung sabi ko, sayang naman ng pera sa review center pa lang. Kaya sabi ko, after po no, dumidire-diretso, parang second time po na noon is, inintroduce na, biglang may lumabas sa picture niya na kulot-kulot buhok. Tapos sabi ko, hala, baka hindi naman talaga to, baka kamukha lang. Mamaya nung sabi si Ma'am Rosana, kasi alam, napunta na pala talaga dito si Ma'am Rose. Sabi ko, ay, dito na talaga. Dito na po talaga, sabi ko, yung parang right, na ako. Parang nasa
straight na ano na ako. Naniwala talaga ako na legit talaga si iPass. Mm. Yun po. Tapos, after that, yung ano, siguro naka-ano po ko, si on and off din na review. Pero, make sure ko naman nakapag-attend ako ng ano, live lecture talaga. Kasi, minsan po kasi kapag morning talaga, hindi ako pwedeng mag-mix ng ano kang mag-review. Although, yung mga questionnaires kung binibigay, mga parang free question banks. Morning ko siya kapag lunchtime, ganyan po ginagawa. Pero po yung pag-live, yung makinig ako ng recorded videos. Parang ano kasi, parang mainit po sa mata ng mga ibang coworker. Parang syempre, parang, ikaw mag-abroad ka, ganyan. Nurse kasi ganito. Pag nurse talaga, umaalis. Ganyan po yung nakatatak talaga sa, Yeah. ano. At parang, syempre, sabi ko dapat low-key lang. May type po na dati, sa fire truck, halimbawa naka-standby kami sa BGC by that time. Yung mga kasamahan ko, busy naman kasi pag may mga artist sa po, ganyan, magpa-picture sila. Ako po talaga nagtatago ako dun sa may gilid ng, sabi ko sana dun sa may maraming tao na hindi po mahalata. Sabi ko siguro, kailangan ko talagang bumili ng ng mabudgetan ko yung meron ng iPad. Kasi parang sabi ko, at least dun, medyo malaki kasi yung hirap din po ako sa phone. Kaya pag may time na naka-standby kami, may lecture or may drill, may mga nagdi-drill. So, minsan po, an hour pa yung iantay namin doon sa company bago mag-start. Yun po yung time na sinit ko talaga yung time na maka-audio ako sa recorded videos ni iPad. Tinanong ko nga kasi before po yung libro ni Sir Jay. Sabi ko, paano kaya? Kasi ano din po ako, parang fanatic ko din ako ng mga ruleta na free. Sabi ko, sana mabunot din ako. Kasi sabi ko, that time po, gusto ko na magpa-transfer uli ng sa national headquarters. Parang hindi nakako pwede sa operation. At sabi ko, parang medyo 8 to 5 lang din po yung trabaho doon. Kasi kapag operation ka po, is parang 1 day duty, 1 day off. Depende naman po kung may kapalitan ka na mag-straight kayo. Depende sa usapan. Kaya that time, sabi ko sana mag-grant din yung request ko na ma-transfer. Para po ako, sabi ko, makapag-focus talaga ako. Kasi parang overwhelming po yung dumating ATT ko. Tapos parang feeling ko naman, sa tagal naman din na kasi nag-graduate ako. Sabi ko, kaya ko pa, may stock knowledge ako, ganyan-ganyan. Parang sa likod po ng the back of my mind po na parang kaya ko naman kahit paano ka ako. Hindi ko parang in-underestimate ko. Siguro dahil na-experience ko po nung mag-exam na din ng HAAD, ganun. Parang sabi ko, pareho lang yun ng ganun na Parang in-underestimate ko siya. Nagpa-sked ako agad-agad nung Parang siguro 2 months din naman po ako nag-review that time. 3 months. Yun nga po, first failure ko yun. Sabi ko, nung first failure ko, sobrang, syempre, nandiyan ka po talaga, iiyak ka. Parang nawala-wala ka din sa, sa sarili mo na parang, yung iba hindi din naman alam kung bakit. Kasi, that time po, hindi ko rin naman sinabi sa family ko na mag-exam ako. Kasi sabi ko, parang ma-jinx na naman siya. Sabi ko parang gusto ko lang sarili ko lang. Pero sabi ko, since meron din naman akong, may sahod naman, may salary naman na bangon ulit ako ko. Sabi ko, siguro, tanong ko nga kay Sir Vince. Sabi ko, Sir Vince, ilang months ba yung kailangan kong antayin? Sabi niya, hindi naman siya months mo. Parang sabi niya kasi po that time, nakapa-IPAS na, enrolled IPAS na ako. Yan din po yung time na si Sir Mark, parang kapapasa niya rin po ng NCLEX doon. Tapos, parang sobrang din po yung nag-talk si Sir. Parang sabi ko, parang ang galing-galing naman ni Sir. Parang sobrang nakakaano yung salita sa yung mga words of niya, encouragement. Yun po siya yung sabi niya na message niya ako nang parang mayroon kaming one-on-one. Sabi ko, kailangan ko talaga pala ng kausap na ganun. Di yun po, nagpa-schedule ako sa kanya. Tapos tinanong ko kung ilang days po ba bago makapag-register uli. Kasi may naka-ready na akong funds for registration. Hindi ko, parang sabi nga mag-save ka po sa emergency. Pero hindi ko na iniisip yung emergency funds ko. Pero sabi ko, emergency funds ko para pang NCLEX ko na naman siya. Kaya sabi ko, may naman ako nakaalat na pag sinabi na pwede na, i-register ko po agad. Yung time po na yun, parang 2019, parang yun po yung parang nag-boom na naman. Tapos ang sobrang tagal ng i-release yung ATT. Parang inabot din po ako ng 1 year nung nag-antay. Parang napahingahan siya. At na-relax na naman po ako. Sabi ko, siguro kailangan ko mag-relax muna sa ganyan.
Pero po nung ano na ako, dahil may na ano na naman po ako na mabilis na yung ATT, nag-try na po ako register. Inaabangan ko po siya madaling araw talaga para meron ako ng slot. Tapos nag-open yung sa na-try ko pa po na matawagan every time yung sa NYS na yung Office of the Profession. Tinry ko po talaga hindi pala free yun. May time na yung Viber that time pala. Nakaka-penetrate po ng call na outside international. Pero may oras lang siya. Kaya sabi ko, gigising ako ng mga 2 a.m. just to call po na parang nag-register ako, parang baka po pwede niya na i-send sa akin yung schedule, yung ATT. Talagang ako po talaga yung nag-ano na parang sabi ko, hindi kaya parang ano naman ako, nagiging demanding na din. Parang sabi ko, magtitake ako talaga sabi ko this time. Hindi po ako nakapag-focus na sa sobrang, ang isip ko is idiretso siya, i-ano ko lang i-renew ko lang i-renew. Hindi ako nag-focus talaga nun sa review. Pag dumating na yung ATT, saka lang po ako nag-focus. Dumating po yung time na ng-COVID na. Mas sabi ko, kailangan ko talaga siyang pagtunan ng pansin kasi sabi pa lahat ako ng nurses bumabalik na talaga pong sa amin, parang sabi nila gusto nila ma-assign sa yung facility po na swabbing facility. Sabi ko, magpa-assign kaya ako sa hospital para kasi sa BFP po kasi that time, kami yung naanuhan ng parang sa Philippine Arena, kami po yung parang nag-head up na BFP yung mahawak. Then, sa kabilang site is yung hospital. Sa hospital facility naman, sa PhilInvest, BFP din po yung nag-manage. Sabi ko parang binigyan na naman ng chance ni Lord na sabi ko, may hospital experience na yun. Sabi ko, pagsabayin ko yung NCLEX saka yung hospital Yeah. That time sabi ko, sobrang din po talaga na yung tipong hindi rin talaga ako bibigay lahat sa'yo. So, parang andyan po yung opportunity pero parang hindi talaga sa gusto mo sa plan. Pero sabi ko may na naman na gusto ko po siyang i-risked kasi sabi ko parang hindi pa ako ready. Hindi ko din alam na within 24 hours. Pala, dapat tama ba? Yung 24 hours po ba na magpaparisked ka, dapat hindi pa siya 24 hours na lumabas yung sa email nung galing sa Pearson, dapat maparisked mo siya. Sabi ko lang, parang hindi pa ako ready, pero sabi hindi ko na daw pwedeng i-risked. Tapos kausap ko pa po yung dun sa na hindi na nga daw pwede. Sabi ko, sayang naman ako nung binayad ko. Sabi ko, sige, mag-exam na naman ako for the na po yun. Third time talaga, third time na yun. Sabi ko nga kay Sir Mark, sabi ko, sir, ano ba yung mali ko na ginagawa na parang sinunod ko naman po yung mga yung mga steps niya, yung mga guidance niya. Sabi niya, parang may parang sobrang nagmamadali daw ako, mga ganun po. Parang sa sobrang isip ko na may naman ako, may funds every time na ako ng uli ng chance ko na makapag-register ulit, iniisip ko po kasi na, ay, may funds ako. Alam ko pag bumagsak ako, meron akong nag-aantay na, parang may naka-ready na. Opo, sabi. Tapos, yun na nga po, sabi ko, parang sobrang na din ako. Hanggang, hindi naman po sa lingid sa kaanuhan, iba talagang on and off din naman ako. Hanggang dumating yung point na ika-6 ko na. Ika-6 ko nang try. Kasi parang meron po akong nag-archer po ako. Pero sabi nga nila kasi try ko daw po yung world. Natapos ko siya yung world. Pero sabi ko parang on and off. Kasi may time din naman po kong sinusunod. Pero sabi ko, may time na sasagutan kasi hindi ko rin naman, parang dumadaan lang po na binabasa ko yung question. Hindi talaga siya nagsisita. Okay, ganito yung Sabi nga ni Sir Mark, dapat yung sa per concept, intindihin ko siya. Sabi ko, baka sabi ni Lord, dapat talaga mag-focus ka dahil since matagal na akong graduate, sabi niya, dapat ma-refresh ka, pero yung mas advanced nga po. Sinunod ko din naman ako si Sir Mark na sabi niya, huwag ko daw madaliin, lalo na pa nag-schedule. Kasi po ang tendency ko talaga pag may naka-register na excited talaga po kung makapag-schedule, ATT na. Ini-email ko po talaga yung lalo na yung nauso na may 2 days po nag-email ako night before. In-email ko na madaling araw. Afternoon nun, may ATT na kaagad ako. Parang gano'n na po yung cycle. Sabi ko parang, sabi nga nung mga kasi
hikayat din po akong mga kasama na din sa BFP. Sabi ko, anong pinagkakabisihan mo? Sabi ko, nag-i-NCLEX kasi ako, pwede bang i-cover up mo ako sa ganyan, mag-exam, ganyan. Tapos yun po, yung na mga apat na nahikayat ko before, nakapasa sila, parang second take kasi na-fail din po, may mga failures din. May ano po na sabi, huwag mo kasing isipin na may funds ka, na may ano ka, na may inaalat ka na may nag-aantay na ma-fail ka, tapos sabihin, ay, meron na naman akong pambayad. Isipin mo na wala ka ng pera kapag ano, kasi ang mahal ng NCLEX. Parang bilangin mo yung $350 na yun. Huwag mong isipin na meron ka, meron ganun. Yun po, yung time na last year, sabi ko, ito na talaga. Kinontak ko po uli si Sir Mark kasi tapos na yung contract ko sa iPass. 2 years lang pala yun. So sabi ko, at least po, yung libro ni Sir J, talagang sabi ko, hindi ako naswerte dun sa paruleta ni Ma'am Rachel. Na yung mga pinam pinapadala po. Sabi ko, ipiprint ko talaga siya. Pero po nung first ko pa lang talaga, nag-print ng anak ko. Nag-ano na po, kasi sabi ko, meron namang resources, may free bond paper po sa office. Yun po sabi ko gamitin. Kasi nakikita naman po ng mga kasamahan ko. Sabi ko, sir, ma'am, pwede po bang gamitin ko tong isang magpiprint ako. And dami naman. Sige, gamitin mo yun. Kaya sabi ko, tuwan-tuwa din naman po kahit sabi ko, nagkameron ako libro ni Sir J. Nung time po na sabi ni Sir Mark, mag-focus ka na kasi nandiyan na sa'yo lahat ng resources. Mag-focus daw po ako. Ginugulo ko talaga po si Sir Mark every time na, sir, paano po ba yung decision mo nung time na di-decide ka kung anong date mo i-schedule yung exam? Doon pa lang po kasi sobrang kinakabahan ako every time na mag-exam ako. Yung sa experience ko po nung 5 years na yun, yung anxiety ko pala yung hindi ko talaga nakokontrol. Yung so grabe yung anxiety ko po mag-exam na yung nagpa-blood test naman ako, wala naman ka ako kung parang sabi yung may magpa-pop up na lang po dyan na something na minsan namamaga po yung kamay. Sabi nga nila, baka stress ka ba? Kasi sabi ko, hindi ko naman po masabing stressor ko yung NCLEX. Kasi sabi ko, gusto ko naman kako yun eh. Kaya sabi nila, inaanap po nila, sabi nga ni sir, anxiety mo sobra. Sobra daw po yung, siguro 1 week before ng exam, siguro po sa mga mag-NCLEX pa lang ngayon, dapat alam nila kung paano kontrolin yung anxiety po, yung stress. Iba talaga yung may times na parang nag-ano po ako na vertigo, na wala naman talaga akong vertigo na tapos, basta po may na-diagnose pa sila. Tapos after po sabi niya, wala ka naman, clear naman po yung laboratories ko and everything, parang hindi naman din high blood. After yan po talaga nung after exam, para magpa-laboratory after a week, normal na naman siya. Sabi ko, sa stress lang po talaga. Kaya sabi ni Sir Mark, dapat mo siya, i-control mo kasi ikaw lang din yung magsasuffer. Parang yung goal mo hindi na focus doon kasi na-focus daw po sa kaba ko, hindi ko talaga siya po na. Sabi ko, gusto ko, Sir Mark, na maipasa. Parang yung mga kasabay ko po that time, ang pinanghahawakan ko na lang kasi may GC yung cycle 3 po ata ako yung sila ma'am, lahat yung mga sinisend po doon ng mga words of encouragement. Yun talaga yung pinanghahawakan ko every time na sabi ko, ako rin naman next. Sabi ko, ako na yung next na papasa. Tapos, hindi ko nga po pinangarap na mag-hooptok ako. Pero minsan, may time po na nakikinig ako, nadadala ka din sa mga sinasabi ng mga nagte-testimonial before. Kasi testimonial pa po yung gamit. Parang may time na ginagaya-gaya ko pa sila na sabi ko, ako din sasabihin ko din niya. Pero hindi po yung ganito na harap ako or may makikinig sa akin. Hindi ko talaga, sabi ko, makapasa lang ako, iti-text ko lang or i-message ko lang si Sir J na, Sir J, pasado na ako, thank you sa libro, ganyan. Pero hindi ko po in-expect na ganito na makapasa. Sabi ko nga, mga kabatch ko po na sabi, pagkatapos mo mag-NCLEX, hingin daw nila yung yung resources. Pero po ito, hindi ko talaga wow. Hindi ko talaga sabi ko i-give up ko. That's our Bible din sa review. Ang galing, Ma'am Lady. Sobra, saludo po ako talaga sa lahat po ng nangyari on even though it's a long journey po, no? Parang you've shown resilience po. You bounce back from each failed attempt with your determination. Tapos, even when faced po with doubt and uncertainty, you remain somehow yung steadfast po para ma-maintain yung pursuit of success na tinatawag po nila.
And you also took time to reflect on yourself. What's wrong? Yes po. Ano po yung mga nagawa kong mga bagay na hindi tama kaya nagfe-fade po. But somehow we are lucky enough to have Sir Mark naman on Sir your Mark. life in guiding you in your preparation to NCLEX. And we have Sir Mark having us now and Ma'am Rachel. Wow. Hi, Ma'am Rachel. My husband told me that there was a live in IPAS processing, and when I check, oh, it's Lady. This is mother. Hope talk again. Yes, ma'am. Yeah. Ito, very interesting talaga yung story ni Ma'am Lady. Sir John, good evening. And to Sir Mark, good Good evening. evening po. We will never be tired of hearing your success story because it's a really very, very inspiring to me. Talaga nakaka-goosebumps. Sobra. Yes po, yung ano ma'am nga, bago ko malimutan ka ako, yung kahit po sa office namin, maglagay po ako, ang palit lang po ako ng palit every time na alam mo na fail ako, ganyan. Ang pinapalitan ko lang talaga sa likod ko is yung mga post na sabi gagamitin sa NCLEX. Pero ito po yung picture ni Sir Jay, yung nandun sa, ay, basta hindi ko talaga tinatanggal. Siguro 5 years na pong nakadikit yan siya. Yung ano niya po, parang guidance niya na ano, yung may 6, 3, saka 1 month before your exam. Yun po yung talagang every time na down ako, yung binabasa ko. Ma'am Lady, I have one very interesting question that I want to discover or to ask to you. Every time that you fail on your NCLEX, what was your feeling during the time? And how were you able to like pick up yourself from that disappointing moment of your life? Yung ano po kasi, NCLEX and nursing, parang ano, second choice ko lang din po. Kasi sabi ko, parang gusto ko kasi po mag-medicine that time. Sabi nila, huwag kang mag-medtech, mag-nursing ka na lang. Sabi ko, nag-take ko talaga ako ng nursing. Then sabi nila, after naman nursing, pwede ka naman pumili ko anong ano mo, mag-NCLEX ka ganyan. Nung mga nakakaalam po na nag-NCLEX na ako, kasi hindi ko na nga po natuloy yung mag-medicine. Sabi nila, siguro yung time na nag-NCLEX ka ng within 5 years, sana nag-medicine ka na lang, pinasok mo na lang yun, ginastos mo. Pero sabi ko, hindi, somehow po, hindi ko naman ako pinagsisihan na gumastos ako. Kasi every time naman, alam ko po yung time na naiyak lang talaga ako is the first and the third exam ko. Kasi yung second po kasi kasagsagan ng COVID, alam ko talaga hindi ko na mapalitan yung schedule ko. Kasi yung third ko talaga, umasa din ako na papasa na ako. Nung ika-7 ko talaga, that time po kasi sabi ko, yung fourth and fifth, parang wala pong effect sa akin. Sabi ko, okay. Nakita ko na naman yung CPR po ba yun? Yung, sabi nga po sa akin sa post office, dapat ma'am, ang kukunin mo yung malaki ng envelope, hindi yung maliit. Sabi ko, yun nga po eh. Tapos parang every time po pipicturan ko siya, tinitingnan ko talaga kung anong area ako mababa. Parang sa lahat po nun, ang nandun is near passing. Parang may dalawa lang po na below. Parang sobrang nangihinayang ako na parang sa 3 pong CPR ko, dalawa yung below passing rate. Sabi ko, kaya ko pa. Sabi ko, may ano pa ako. Sabi ko, pwede pa akong manghiram. And may time po nga pag Christmas, saka sabi ko, may bonus kami. Inaalat ko po talaga yung sabi ko, itong bonus ko na ito, pang ano ko siya, pang NCLEX ko siya. Then, sabi ko yung Q-Banks ko, mabibigay naman ka ako ng review center. May part po, di ba, na nag-release naman ng Q-Banks. Tapos, sabi ko, yung may cheaper na din naman ka ako, although hindi ko rin po kaya na yung New World. Na-try ko naman ka ako, pero sabi ko, at least na-try ko po siya. Then, nasulat ko siya, kasi sabi nga po ni na Sir Mark na, try mong may retention yung pagsulat. Then, visual learner po kasi ako. Sabi ko, try ko kaya mag-Archer kasi okay din naman po yung naman, may mga feedback din na okay. Yung cheaper po, yun yung time na mag-bounce back talaga ako na sabi ko, kaya ko pa siyang i-sustain. May time po na may isa akong ka-workmate na sabi niya, wag wala ka ng pera ha, meron akong pera kasi parang wala din po kasi daw siyang pagkagastusan. Sabi ko, iramin ko muna yung pera mo ha. Sabi ko, mag-exam lang ako para po just to show na totoo yung sinasabi ko. Siya yung pinag-enroll ko dun uli sa registration ko. Parang hindi ko na po na-feel na naman, kung mailang ulit na. Sabi, yung nakakaano lang po is nakakaintindi lang is talaga yung nasa nursing field na wala naman daw yun sa
kung ilan beses ka mag-exam. Sabi ko, hindi ka ba titingnan ka kung baka bubong-bubo ka na? Sabi ko ganun. Sabi niya, hindi, once na ipasa mo naman ka ko yan. Yung sabi po sa akin is, goods na daw. Okay, sabi ko, sana talaga maipasa ko na siya. Sobrang doubtful lang po ako every time na malapit na talaga yung exam. Yan na naman po yung anxiety. Pero nang last time po talaga kinupalan ko yung mukha ko kay Sir Beans. Sabi ko, Sir Beans, meron po ba kayong binibigay na kasi wala nakako kung pang-enroll sa iPass ng another parang ganito. Meron po ba kayo nung parang weeks, parang makapag-attend lang po ng ng review? Parang may ganun po kayo, di ba? Sabi niya, hindi, parang 2 months po, parang 2-5 yun. Sabi ko, ala, 2-5, pang Q-banks ko na naman yan sa Archer. Eh, sabi ko kay Sir Vince, hindi na muna siguro po ako mag-enroll, mag-focus talaga ako doon sa libro ni Sir J. Siya lang po talaga yung, may downloaded po ako yung simula nag-enroll ako din. Kapag napagod po ako ng mag-gadget, meron po akong yung printed na roadmap. Yun po yung alternate ko talaga. Yung tipong kumukuha din naman po ako ng ibang study material like yung La Charity. Sabi kasi ni Sir Mark, tapusin mo yun, magandang po yun. Tinry ko po talagang tapusin kahit may time na talagang nakakatulugan ko na yung La Charity. Tapos, after po nun, talaga yung kaya naman, balik na naman kapag hindi ko maintindihan yung topic, yun po talaga sa libro ni Sir J. Yun po yung pinabalik-balikan ko. Yung tipo sabi ko, hindi ko pwedeng i-share kasi, although bawal nga naman, di ba po? Tapos, sabi ko parang akin-akin talaga yun. Ito yung Bible na tutulong ako sa yun po. Tapos natapos ko rin po yung Archer. Last year, na-try ko pong natapos siya. Eh, hindi rin siguro po dahil sobrang may, sa family, mother ko kasi po namatay. And sabi ko, pinagsabay ko po kasi while hospital siya, sabi ko, pagsabayin ko yung review and everything, yung bantay sa hospital, dialysis niya. Sabi ko nung September po, kasi parang twice po ako every year nag-exam. Kasi gusto ko nga po after 45 days, pag-register na naman ako. Kasi sabi ko, sayang ng time. Sabi nga nung iba kong kasama niya, try mo kayong magpahinga ng 1 month para po ma-refresh daw yung utak ko. Kaya po nung after September na kontak ko si Sir Mark, sabi niya huwag kang magmadali ng pag-schedule kasi yung pag-schedule po andyan lang daw. Kaya po minove ko yung after December, may APT na naman ako. Sabi ko mag-register ako this year ng February. Nung malapit na po, minove ko uli. Sabi ko parang ready na ako ko ng March. Sabi ko nga wala na talaga akong funds. Yun lang po yung ko. Sabi ko, siguro naman wala na akong funds, makakapasok ko. Yun po. Pero sabi ko, andyan naman din kasi kahit pa paano po nakatulong din na may work ka. Yun po yung naging bounce back ko. Since ko na rin po yung questions ng Archer, parang nakabisa ko na po siya. Mabuti po may lumabas yung bootcamp. Sa NGN po kasi yung nila, parang okay din po kasi siya na practice questions if ever matry lang po talaga ng mga mag-NCLEX. Sa review po kasi, isa si Sir, si Sir Ryan nakakapag-pagising ng time. Kaya po gusto ko talaga makapag-attend ng live lecture kasi si Sir Ryan, din po siya ang makatulong po talaga na parang yung burnout mo, matanggal. Yun po. So it's really about your resilience. Once resilience ng candidate. Kasi dito kasi sa journey na to, it's you and the computer. And it's always, yung kalaban mo will be yourself. Ang kalaban mo always will be your mindset. Because if you're going to give up na hindi mo pa nakuha yung goal mo, talagang ikaw yung matatalo. But if you keep on pursuing no matter what at hindi ka surrender, ikaw din yung mananalo in the end. Okay. And you're going to make it. Now, Ma'am Lady, doon sa, I understand that you had already a lot of examinations in the previous attempt. As what you mentioned, ano ba yung spaces or ano ba yung intervals between one examination to another examination on those previous examinations that you had? Because this can also be one of the advices that we can provide to those repeat test takers. Would you advise them to like allot more time once you are a retaker? Or would you advise like after one take and you're not able to make it, can you say that it would be good for them to take it after 45 days? Or after 2 months or after 6 months? What would be your advice for those repeat test takers, Ma'am Lady? Since na-experience ko po yung
2 months lang na nakapag-schedule uli ako. Mas okay po yung mga 45 days kasi yung may ano ka ng study habit. Mas okay po yung wag nyo na lang patagalin ng 6 months kasi yung timetable is 6 months. Ando na po kayo na nag-start ka na ng 6 months. Yung mindset mo and everything po. Pero kasi kapag yung routine is napahingahan, dyan po yung time na mamaya na, hindi na muna ako magre-review or bukas na kasi malayo pa po. Pero pag yung sobrang tagal, inantay ko rin po ng 8 months na sabi ko parang wag na muna pahinga nga. Kasi yung first, ay yung second, ano ko po, register, yung second exam, nag 8 months po ako ng antay nun. Sabi ko hindi siya advisable na napahingahan ako tapos parang natamad po talaga. Ang hirap mag-bounce back. Yung last year ko, September yung exam ko. Tapos po ay nag-register po uli ako. Dumating naman agad yung ATP. Then nagpa-register ako ng February. Tapos minove ko po ng March. Continuous po yung ano ko doon. Concepts lang talaga siya. Wala pong ibang ano, concepts lang. Kasi may times po na pag Q-banks ka, parang ma-memorize mo din po yung lalo na yung ano, mga nakasanay yung questions. Talagang kailangan mo lang talaga ng kapag basa ka. Yung may time po na kahit 1 hour lang talaga, may focus lang talaga akong topic na dapat ano po siya. Mas okay din po yung sinusulat talaga yung bawa per concept, per disease, kung saan ka mahina. Yun po yung ginawa ko na ilagay ko sa wall or sa notebook ko na chinecheck ko talaga siya kung anong subject yung ano ko na hindi ko pa siya natatakil. Kasi may time po na parang guilty ka na hindi mo siya nadaanan. Kaya kahit sabi ko ang kapal-kapal nung roadmap ni Sir J, may ano na po ako dun kung ano yung topic na nakalagay kasi po, OB, ganyan po. Madaling hanapin. Mas okay po talaga yung sa 6 months na yun, huwag mag-bounce back ka since repeat test taker. Huwag na po sigurong lalagpas ng 6 months. Thank you, Ma'am Lady. On your opinion, Sir Mark, ano ba usually yung mga ginagawa ng repeat test takers? Ilang months usually sila nag-take again for their other examination and they were able to successfully make it on their repeat examination? Usually kasi pag mga retakers is one of the things that they take into huge consideration is yung recency effect na tinatawag natin. Of course, no, I mean, the more recent the information is, the more confident they are naman in taking the examination. The same thing with our behavior yun, no? The more recent, di ba, mas confident tayong gagawin siya ulit kasi kakaaral lang eh. It's one thing that some of the retakers are doing, no? Kasi parang ano yun eh, automatic yun na, okay, fresh pa sa utak ko, sige, take ako ulit after 45 days. Parang ganyan. It's a good strategy kasi of course, no, it's valid. But siguro, this may sound cliche, no? But it really depends on the current situation, no? That's one thing that you want to consider, yung recency effect. If you think no, na magiging effective tayo, kung mag-take tayo agad, then go ahead, no? Pero si Lady kasi is like nag-mix siya ng maraming strategy. Oh. In-apply yung recency effect, kinabula, okay, sir, take ako ulit. O sige, sabi ko, why not, di ba? Pero nung mga latter attempts na niya, parang medyo hindi na siguro ganun ka-effective yung ganung principle. Kasi nga marami ding circumstances na nangyari sa kanya. Like, andun yung pinagsabay niya yung treatment ng mother niya. So, although andun yung recency effect, pero may distractions din. So, parang okay, sige, sabi ko, like, why not slow down a little bit naman? Parang ganun. So, kung sa atin siguro, what we can advise them is if retaker, no? If you had the chance to retake the examination within 6 months, given na same pa rin yung momentum natin sa pagre-review and given din, no, na-reconcile mo na yung failure mo sa sarili mo kasi minsan ganun yan eh. Yung psychological effect kasi minsan yan yung isa din sa nagiging consideration kung ready ka na nga ba talaga mag-try. Or kung hindi pa, then pahinga muna tayo. Pero kung ready tayo, go ahead, no? Huwag lang nating patagalin. Huwag lang natin patagalin kasi sometimes the more you drag this process, you're already prone to procrastination naman. Yan din yung nagiging kalaban. So, sa mga enrolled students natin, no, if you're in doubt, no, kung kailan nga ba talaga magsa-start, no, talk to your coaches, no. Magaling yan sila sa sa pag-analyze ng mga bagay-bagay so that they can give you options naman kung anong pwedeng gawin naman. Ayan.
Thank you, Sir Mark. And to Ma'am Lady, we really salute you for your resilience and perseverance, Ma'am Lady. Konti lang yung mga tao na very patient with whatever that you have gone through. Konti lang yung hindi nag-give up. And we have also another actually a test taker who made it on her examination and nakailang try na din si ma'am. And we're very happy to receive her news that she was able to make it. She told us, she sent us an email last night that she was already able to make it, and really nakakaiyak dahil this is already the grace from the Lord, na this is already the time that she has been waiting. So Ma'am Lady, thank you so much for inspiring your classmates and for inspiring all our clients out there that if they have failed on their examination, there's no need to stop, there's no need to surrender, because if you are going to surrender, you will never be able to get the goal that you have started. So, maraming salamat, Ma'am Lady, for accepting our invitation, and we wish you all the best, Ma'am. God bless, ma'am. Thank you po. Thank you, Sir And John. Thank you po. Thank you, Sir Mark. Sir John, I'd like to say something because Lady kasi is one of the parang remarkable students that I had before. Kasi ang haba ng coaching relationship namin, 3 taon. We started with, she's one of the initial students actually that I handled in the program when we started Australian coaching. No? That was 2021. And yun nga, when I can remember yung initial conversation namin 3 years ago is sinabi niya na, "Sir, I saw you." Sabi niya sa YouTube yata ayun. Sabi ko, "Oh, talaga?" Sabi ko, so na-conscious ako bigla kasi sabi ko, ano nga baka ako pinagsasabi ko doon, parang ganyan. So she was telling me na there are some things there that parang na-learn niya and parang ako din parang okay. Sabi ko, wait lang. Parang ako na-pressure kaya sabi ko, I need to help this person kasi at some point, na-impluwensya yung decision niya sa pinagsasabi ko noon. So, na-pressure ako bigla, no? And I remember I think yung attempt niya noong 2021 is birthday ko pa yun. Di ba, Ma'am Lage, no? Yes, There's one attempt niya na birthday ko. Sabi ko pag exam ka na doon sa date na yun, message me ha. Sabi sa akin, para include kita sa wish ko na sana pumasa ka. But yun nga, siguro hindi masyado naging effective yung wish na yun, kaya umabot siya until now. But one good thing about her is she was really self-sufficient at some point na kung yung kumbaga yung mga bilin-bilin ng coaches niya, yung mga bilin-bilin ng mga educators, talagang tinatandaan niya yun. Kasi sabi niya, nahiya na siya mag-approach kasi nga, ang tagal-tagal niya daw ng estudyante sa atin. So parang meron na siyang konting nahiya na. So talagang tinandaan niya na lang kung ano po yung boss. yung Ni-record ka talaga po. which is good, no? Kasi Lady kasi is really an epitome of resilience. Patrick Simbulan, yung isa sa mga student ko rin noon, it took him 6 times before he succeeded this exam. And right now, we have Lady, it took her 7 times before she passed her NCLEX. And sinad niya nga sa akin yung video nung ma'am, yung parang yung history ng Pearson VUE niya, puro fail. Ang dami, ang haba, no? Ang haba. Puro fail. And then eventually sa pinakadulo, andun yung pass, no? And when we see those kind of history doon sa Pearson VUE niya, we might be wondering, no, parang, wow, paano niya na-survive yung 6 na beses na heartbreaks, no? Paano niya na naigapang yun? Na eventually, eto siya, no? So, siguro, sa mga students natin na andito ngayon na medyo pinanghinaan ng loob, or you're a little bit discouraged kasi nga nahihirapan na kayo, napapagod na kayo, no? Here's a person that has gone through 6 heartbreaks ng kanyang NCLEX niya. But then again, she's happy na sharing her story niya. And siguro, no, we can all be inspired with her journey to Ma'am Lady. Siguro din ako, no, every time na I'm discouraged with some things on my personal things din, I'm about to give up na, siguro I will always try to remember Lady. It's not just within the context of NCLEX na, but within the context din, life lesson in general. Malapit sa akin si Lady na to eh. I mean, yung mga previous stories sa mahal ko ang mga iyan, at some point kasi alam ko yung pinagdadaanan nila. Kaya, yeah, yun Lady, no, thank you really for teaching us the value of being resilient and yung never say die attitude. Ikaw yung buhay na patunay na, okay, legit itong ganong Lang. Kailan po, kinabisa ko talaga yung sabing laban lang.
ikaw yung buhay na patunay na those simple words na never give up. Just really ang layo na pwedeng mairarating niya. Kasi you're here. So, NCLEX survivor. Diba? NCLEX survivor. So, yun, Lace, no? Sabi nga sa iyo, every time na siguro sa mga future, no? I'll be disheartened or like discouraged in some things that I'm doing in my life. No, I will really try to remember you. No? Yes, sir. Kasi you really taught us a lesson na we can carry on sa pang-araw-araw namin na buhay. Ayan. I'm really excited on what lies ahead of your career. So sana no I can see you in person. Congratulate kita in person and I'm really looking forward doon sa day na maidala mo itong natutunan mo sa NCLEX mo sa future career mo sa US and maging successful ka doon. Okay? Yes, Wear sir. that as like wear that as an armor. Armor mo na yan na whatever failures you might counter sa mga susunod na taon or in the future, wala. Kaya naman. Ano na yun? Kayang-kaya na yun kasi meron ka na build na armor. Na? Opo. Stamina na din po. Yes. Congrats, Lades. Congrats. And I'm really looking forward to a brighter nursing career for you. Okay? Thank you, IPAS. Thank you, sir. Yeah, thank you, Sir Mark and Ma'am Rachel for the message po para kay Ma'am Lady and to our classmates. And I know Sir Jay. Yeah, I would like to say something about yung sinabi ni about retaking. Let's just base it from the figures kasi napakababa ng figures sa mga retakers. So for some reason, I don't have anything about bakit mababa ang ng mga retakers. Ang nakikita ko lang na reason, mapa NCLEX man, mapa NLE man, it's because when you take the examination and then when you get your evaluation, hindi mo nakikita yung mga rationale ng mga answers. Ibig sabihin, hindi mo nakikita kung saan yung mga weaknesses mo. Though nakikita mo in an outline, like weakness mo ang cardio, weakness mo ang ganito, ganyan. Sa safety, for example, sa NCLEX, di ba, nagbibigay ng report card yan. But hindi mo nakikita kung tama yung answer mo or hindi. Hindi mo nakikita yung rational. In other words, hindi specific. Okay? So, but you are thinking that actually, marami tayong mga estudyante, even NLEs or NCLEX, marami tayong estudyante na they really felt confident na they really passed the exam. So whenever they took the exam again with that, recency na aspect, pag iti-take na yung exam again because they're confident, so they may think that their answer would be like, if they tackle the same questions again, they were thinking that they took it right, they answered it right, and then they will take it again, then, they're thinking that, okay, this is right because, wala naman silang basihan eh. Okay? So yun yung nakikita kong dahilan. To fill in that gaps, I guess, you really have to be, evaluated by your coaches kasi meron naman tayong mga coaches kung if you are really ready or not. Okay? So to take again your exam. Kasi mahirap kasi when you look at the figures again, it's very low kung mag-retake ka. So kung magte-take ka agad-agad without being evaluated or being validated by your coaches, yung mga taong makakatulong sa iyo, or let's just say self-assessment, I guess you're gonna have a problem. So wag masyadong magmadali in taking your exam. I guess Ma'am Lady can attest to that kasi nga, for how many times. Siguro at some point siguro nagmadali ka siguro sa sa exam mo, I need to take it again kasi napaka-fresh for ganito ganyan. But the reality is, yun nga sabi ko, medyo magkakaproblema ka kasi in the first place. Akala mo na, you're good but you are not. Kasi nga walang nag-a-assess sa iyo ng maayos. Okay? We cannot just rely on our self-assessment. It has to be assessed by some people who are not necessarily experts, but at least they've been there. Okay? Siguro especially sa mga retakers din natin ng mga coaches. I know we have some. So yeah, I guess makakatulong talaga yan sila. Okay? So we don't be discouraged. Kasi sa NCLEX naman, it's not unusual for us to see na, nagre-retake. Kasi the exam is very challenging. And I know for the fact that your preparation is medyo, may kahirapan. Kasi in the first place, we are adults, we have kids, you have your work. Mahirap siya. Unlike sa mga undergrads na as in focus lang talaga sa review. It's kind of difficult for us. And the fact na mas difficult pa talaga, mas challenging pa talaga yung exam. So it's kind of hard. Diba? I know si Ma'am Lady, ang hirap ng pinagdaanan niya sa being a firewoman. Mahirap yung trabaho. I mean, lahat naman mahirap yung trabaho. But at the end of the day, again, as long as you really want it, yeah, makukuha mo talaga yun. So, hindi talaga siya na-discourage, which is, I really, envied
kung ako nga yun, di ba? Sabi ko dati, kung ako nga yun, hindi ko kakayanin yun, like how many times. And just like the story of anyone else, just like the story of Ma'am Gigi, shout out to Ma'am Gigi. So I was kind of like shocked yesterday. My day was really completed by Ma'am Gigi because she texted me na, Sir, hinintay ko talaga tong moment na to na i-message ka. Most likely baka magkasabayan na siguro si Ma'am Lady pati si Ma'am Gigi. She's one of our prayer warriors. Sabi ko, well, if it's time, it's time. You know, kung ibibigay ng Panginoon yan, ibibigay ng Panginoon yan. Walang makakapigil yan. But if the moment that you're thinking that you're stopping or you stopped, and then I guess, syempre, walang mabibigay si Lord niyan, di ba? So, well, we have different circumstances, but in here in NCLEX, like I said, it's a big dream, right? So, pag big dream yan siya, there will always be like, cries and sacrifices and stuff. Kasi nga, big dream siya eh. It will never be hard if it's just a small dream. Okay, so you always remember that. To those people who are like gifted with intelligence, maximize that, capitalize that. Okay, but at the end of the day, we always rely with our hard work and perseverance and all those positivities na meron tayo kasi kailangan natin yun. We don't much need our our intelligence kasi nga sabi ko nga parati na hard work really beats your being smart or being intelligent. Okay? So, ganun din sa akin. I can see myself na hindi ako ganyan katalino. I'm just being hardworking, especially sa mga bagay na sa tingin ko na it will really benefit my future. Okay? So, but sometimes we kind of have like mataas yung standard natin sa sarili natin. So, that's a good thing for us kasi we aim ang ano sa atin, ang sapat is hindi sapat. You know what I mean? Like you always go beyond. Okay? Sa ngayon, sa tingin ko wala pa rin akong kumbaga wala pa rin akong naabot kung titingnan ko. So that's why I still like do something na sa tingin ko na I can do better than this. So because I want to achieve this one. But anyway, so it will apply to everyone, especially kayo na nag-uumpisa pa lang sa journey na to. But yeah, so please apply those positivities na mga attitude. It may sound so like okay, kumbaga na siya, parang gas-gas na siya. Call it that way, pero it is what it is. Ganun talaga dapat. So you apply those things. Like perseverance, persistence, those stuff in yung wala na hindi nawawala ng spirit. But yeah, so apply those things. Okay? So it's really hard to sometimes you can only focus on the negativities. It's easy, it's very easy to focus on the negativities, but on your positivities mahirap, But yeah, so take that to consideration as well. Okay, so sometimes if you upgrade also yourself, you know what? You may lose your 99% of your friends. If you're like upgrading yourself into a thing na medyo ito malaking bagay ito sa akin. But those are just sacrifices. Bihira lang yan siya. Again, 99% mawawala yan. Okay, yung mga friends mo because you're uploading yourself. But again, that's for yourself and that's for your own family. That's more important for me. Okay? So yeah, so shout out to my friends there. I'm still here. I'm still around. Okay, but I'm not saying that I'm really upgrading myself though. But yeah, sometimes I get too really busy, but I'm still here. Okay, thank you, Miss Lady, for today. And congratulations, Ma'am Lady, again. This certificate is proudly presented to Lady Danica Arcega for successfully passing the NCLEX RN examination. These serve as a proof that a successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations again, Ma'am Lady. I pass processing made easy for you. I pass processing is